Magandang araw mga katits, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron akong puntahan na area mga katits. Ito yung sinasabi kong mataas na bundok na flat yung sa itaas, na meron kaming nakita sa baba na parang entrance ng tunnel na tinakpan mga katits. So ito ay aking ipapakita sa inyo at husgahan nyo rin kung anong sa tingin nyo, kung legit ba ito o hindi. Pero bago yan mga katits, mag shoutout muna tayo. Tara, let's go! So ayan, shoutout natin si Joshim Abadis, Tonyo Dukusin, Alma Angot at si Marian Lariosa. So ayan no, sa lahat din ng mga hindi natin na shoutout ito, shoutout sa lahat ng mga solid subscribers natin at sa mga laging nanonood. So ayan, so God bless sa ating lahat mga katits. So eto mga katits, ako ay nakarating na sa area na aking sinasabi pero nandito pa ako sa baba. So yan, ituturo ko sa inyo dyan yung sapa sa baba. Yan ay naka-letter Y mga katits. So yung isa ay nasa kabila, sa likod nitong yung bundok na yan. So doon tayo sa itaas. So medyo malayo at na mataas yung lalakarin ko dyan kasi yung matirik din ng bundok na yan, pero hindi bigla. Dahan-dahan lang yung pagka-tirik niya no. So ayan, kung nakikita nyo yung paligid ay talagang paakyat na yan. So maswerte ako dahil nalinisan yung bundok. Noon nung pagpunta ko dyan ay napakaraming damo yan. So ayan mataas, yun yung kabilang bundok. So yan ay malayo na sa baryo namin, pero ito ay aking pinuntahan pa rin para meron tayong may babahagi sa ating mga katits. So ayan, naikot-ikot ko yung cellphone ko dyan para makita nyo yung area. So ayan, malayo pa yung akyatin natin. So meron akong nadadaanan ng mga niyog kasi merong nag-harvest ng niyog dyan. So kaya hindi ako nagsasalita dyan para hindi malaman na iba yung pakay ko. Kasi alam naman natin, napakahirap na kung ano yung iisipin nila, di ba? Marami ng ibang mga tao na nagsasabi sira ulo tayo, yung mga treasure hunter dyan, makakarelate kayo. Karamihan sinasabi ng ibang tao ay mga sira ulo. Pero para sa atin na nakakaintindi nito, mga open-minded sa ganitong mga bagay, ay alam natin yung mga ginagawa natin mga katits. So ayan napakataas yung bundok na yan. So talagang malayo na sa kabihasnan So malapit na ako dyan mga katits. Medyo hinihingal na nga ako dyan kasi mataas nga at napakainit pa. Yan ay mga alauna ng hapon ako umakyat dyan. So ayan pinapakita ko na umakyat ako sa itaas. Iniwan ko yung cellphone kasi wala naman akong kasama. So ayan, gumawa na lang ako ng paraan para makita niyo talaga mga katits na talagang mataas itong bundok na inakyat ko. Para na rin tayong nag-adventure. So ayan, medyo hinihingal na talaga. Ayan, hinihingal talaga ako dyan. So ayan mga katits, nakarating na ako sa itaas pero hindi pa ito yung top. Nandun pa talaga sa taas pero hindi na tayo pupunta doon kasi mayroong nag-harvest ng niyog doon sa taas. So dito lang tayo kasi nandito lang yung sinasabi kong entrance. Kumbaga yung bundok mataas, nasa gitna. Yung tinuturo ko mga katits, yan ay punong kawayan na patong. Yan ay old na bamboo tree na yan. At yan ay isang marka dyan. At yung isang marka na kaharap ng bamboo na yan ay isang tugas na napakalaki mga katits. Medyo malayo dyan, nasa mga 300 meters. Yan ituturo ko. Ayan, sinuzoom in ko. Ayan, kung nakikita nyo yan, yan yung nakita nyo yung mga sanga-sanga, malayo na yan, mga 300 meters. So napakalaking tugas na yan. Bata pa ako ay ganyan na yan kalaki. So yan yung mga marka na nandyan. So yung bali yung puno ng kawayan saka yung tugas magkaharap, nasa gitna ng dalawang puno na yan yung nakita namin na parang entrance ng tunnel na tinakpan mga katits. So ayan, puntahan natin itong ipapakita. Maswerte tayo, maswerte ako dahil ayan,
nalinisan yung area. So walang mga damo. So makakapunta talaga tayo doon mga katits na walang kahirap-hirap. So ito, sagahan nyo kung ito ay legit or hindi. Pero sa base sa aking pagkilatis ay medyo legit naman siya, no? At hindi naman natin matatawag na 100% legit kasi hindi pa natin hinuhukay yan. So yan, no, yung tinuturo ko, yung gitna na yan ay nalulusbak, napakalaking lusbak yan. At merong sapa dyan sa gilid niyan, pero maliit lang, dinadaanan ng tubig. Talagang malapit lang sila sa tubig, ano. Ayan, oh, tubig yan. Diyan, may tubig na tubod, yung tinatawag lang tubod. Kasi inom naman sila ng tubig. So habang naghuhukay sila ng tunnel nila, mayroong tubig sa gilid talaga mga katits para hindi sila mahihirapang uminom, no? Kasi wala nang panahon na mag-igib pa sila ng tubig para makakainom sila, kundi ay sinadya talaga nilang may tubig ang area para dyan na sila inom ng tubig o magsasaing, maliligo. So ayan, oh, nasa gilid. So ayan, yung area na yan ay nalusbak yan, bumagsak yung mga lupa dyan, napakalaki, nasa mga palagay na lang natin ng mga 50 by 50 meters, 50 by 50 meters yung paglusbak niyan. So ayan yung bato na sinasabi ko mga katits, nasa itaas, simula dun sa itaas sa top, at sa bato na yan na parang sinalpak dyan na malaking bato ay nasa gitna nasa gitna siya bago yung baba doon sa una kong pinagsampaan kanina, no? So nasa gitna yan. So hindi lahat ng entrance ng tunnel mga katits, gaya ng sinasabi ko sa nakarang video, ay nasa baba, minsan ay nasa gitna siya, no? So ayan mga katits, meron na kasing nakarecover ng treasure, ano, nakagaya nito yung plastada sa area, pero maliit lang yung, hindi yung mataas na bundok, pero yung entrance na nasa gitna, ano, na meron lang siyang 3 kwarto sa loob. Pinupost yun sa YouTube, kung nakikita nyo yun, ay panakaw yung pagkuha sa mga item nun. So ayan, ating nalapitan mga katits. So yan yung postura ng bato, ano, ay para siyang octagon na pagkakaplastar sa pagkakahugis ng bato. So may niyog sa itaas niyan, pero hindi ko masasabing old na yan kasi medyo maliit pa. Pero yan talaga ay sinalpak dyan. Ayan, kung nakikita nyo ay yan ay nakapuzzle. Ayan, oh, yan yung mga crack na nakasagilid niyan ay sinasadya yan, at sinasalpak yung parang octagon na bato. So ayan, no, kung kayo ang magkikilatis niyan, hindi ko alam kasi hindi naman tayo pareho yung pagkikilatis ng legit na marker. Pero kung kayo ay nasa actual niyan, ay makikita niyo na talagang sinasadya yan. At sa paligid niyan ay walang ibang bato na nakalagay, kundi ito lang. Yan lang na bato ang nakalagay sa area. Ayan, tingnan nyo yung tabas, ay sinasadya talaga yan, no? Nakapuzzle at sinalpak talaga dyan. At sa tagal ng panahon ay lumitaw yan kasi nagbawas ng lupa yung kalikasan dahil sa ulan. So kaya lumitaw yan mga katits, ano. So napakaganda para sa akin itong marka na ito sa entrance, ay napakaganda. Kung yan ay entrance talaga, mahirap yan. Kahit nakita mo na yan, napakahirap pa rin ang pagtatrabaho niyan kasi napakalaking trabaho yan. Ayan, kung nakikita niyo yung ang setting ng pinaglagyan ng bato ay napakaganda at matibay. Talagang talagang pinatong yung bato dyan, sinalpak at nakapalibot yung lupa, at sa taas lupa pa rin yan, at diretso sa taas yan,
na naka 45 yung bundok na yan. So nandun sa itaas niyan ang top. Hindi ko nakunan yung sikat ng araw yan dyan. Yan ay mga alas 2 na siguro yan kasi alauna ako sumampa dyan. So kung saan yung bato na sinalpak na parang entrance ng tunnel, yan ay nakaharap sa araw, palubog yung araw sa west. Kung tatalikuran mo yung araw, yan ay haharap ka sa bato na yan, ay nasa east yan. So talagang naka-align talaga siya sa entrance ng tunnel, yung east-west alignment. Sa west yung entrance, tapos sa east papunta na yung nandun yung area nila, at posibleng nandun din yung target natin na mga treasure sa east. Kasi yan naman talaga ang karaniwan na paglagay nila sa kanilang mga deposito. Nasa northeast or southeast alignment. Minsan lang yan sa west, siguro pag madalian ay wala nang alignment pa. So positive talaga mga katiits. So ito, noon pa namin ito pinagplanuhan na aming tatrabahuin, pero hanggang ngayon hindi pa rin natrabaho dahil napakalaki yung kailangang pang finance nito. So yun lang mga katiits, sana ay meron kayong natutunan sa video na to.